Sa mga nakaraang episode, nakita natin kung paano tayo na-impluwensyahan ng teknolohiya mula sa relasyon, oras, hanggang sa tagumpay sa buhay. Pero ngayon, may isang tanong na dapat natin pag-isipan. Kung ang teknolohiya ang isang dahilan ng ating pagka-addict, posible rin bang gamitin ang teknolohiya para labanan ng adiksyon? Ang sagot dyan ay oo. Ngunit kailangan nating maunawaan paano gumagana ang algorithms ng tech companies para ma-hook tayo at paano rin natin pwedeng gamitin ang tamang apps, settings at tools para maibalik natin ang control sa ating buhay. Ito pa rin po ang What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Magandang araw po mga kabataan. Magandang araw rin sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ako pa rin po ang inyong kuyang host, Wilmer Estrito. At ngayon ay pag-uusapan natin ng isang napakahalagang issue. Paano po ba natin lalabanan ang teknolohiya gamit ang mismong teknolohiya? Kasama pa rin po natin ngayon si Ma'am Jazel Diaz. Kaya bago natin siya kausapin, panoorin muna natin ang isang maikling introduction tungkol sa kanya. Panoorin natin ang video ito. Si Jazel May Martinez Diaz ay kasalukuyang nagpupursue ng kanyang doctorate degree on intercultural studies. Ang main focus ng kanyang paglilingkod ay mga tao sa urban areas. Dati siyang professor sa College of Theology ng Adventist University of the Philippines at nagsilbi rin siya bilang youth pastor sa AUP Philippine International Church at sa Pasay Adventist Church. Sa loob ng 11 years niyang paglilingkod, she is always working with and for the youth. Madalas din siyang naiimbitahan bilang guest speaker sa mga event na pangkabataan at ang isa nga niyang temang tinalakay ay pinamagatang The Overcomers, Conquerors in the Digital World. Kasama siya, sama-sama rin tayo matuto sa kung paano mamumuhay ng may ganap na kasiyahan, pag-asa at pananagumpay sa panahong puno ng teknolohiya. Yan, salamat po Ma'am Jazel sa muling pagsama sa atin sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral tungkol sa teknolohiya at sa tech addiction, di ba? At mayroon po ba kayong gustong sabihin sa ating mga viewers at saka listeners? Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay kayo ay nasa mabuting kalagayan ngayon. And hopefully po ay may matutunan po kayo sa ating programa ngayon. Kung gusto niyo po mag-take down notes, kunin ang inyong pen at notebook, mas makakatulong po kasi marami po tayo ibabahagi na makakatulong sa inyo in navigating about technology. Yan, salamat po ulit Ma'am Jazel sa inyo. At syempre, salamat din po sa ating mga taga-subaybay sa Facebook page natin na Hope Channel North Philippines at Adventist World Radio Manila. Ganun din po sa ating YouTube channel na Hope Channel North Philippines din po ang pangalan. Syempre, hindi rin natin kakalimutan ang mga nakatutok ngayon sa ating pong television sa GSAT Channel 37 at Digital Receivers Channel 45. At sa mga nakikinig naman po sa ating radio, AWR 89.1 FM. Kamusta po kayong lahat? Nawa po ay lahat kayo nakakaranas ng pag-ibig ng ating Panginoon. Iniimbitahan din po namin kayo na mag-subscribe, mag-follow, i-like at i-share na rin po itong ating live broadcast ngayon upang mas marami pa po ang makinabang, mabless sa ating makabuluhang paksa na pag-uusapan. Kung may mga tanong din naman po kayo o mga karagdagan, pwede po kayong mag-comment sa ating pong comment section or di kaya i-contactin niyo po ang mga numbers na ito, 0917-5643-777 para po sa Globe at 0919-0001-777 para naman po sa Smart. Makikita nyo pa rin po yan na naka-flash sa inyong mga screens ngayon. Ang paksa po natin ngayon ay may pamagat na Tech versus Tech. Kung sa tingin mo ay ikaw ay nagnanais na malabanan ang tech addiction sa pamamagitan din ng teknolohiya, o kaya meron kang kaibigan na ganoon din ang hangarin, o kaya ikaw naman ay isang magulang na may anak na kagaya nito, para sa ito. Pero bago tayo magpatuloy sa ating discussion, tayo muna ay sumandaling manalangin. Aming Ama na nasa mga langit, Panginoon, maraming salamat sa iyo sapagkat patuloy na naranasan namin ang iyong paggabay all throughout our studies. At ngayon ay inaasahan pa rin namin na hindi mo kami iiwan, patuloy na papangunahan mo kami. Nawa ay tunay na matuto kami, magkaroon kami ng sapat na kaalaman upang hindi kami matali sa adiksyon, lalo sa paggamit ng teknolohiya. Nawa ay maging pagpapala ang aming mga i-discuss ngayon na patuloy at maging pagpapala nga at dagdag kaalaman sa aming mga tagapanood at tagapakinig. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. So, papatuloy po tayo dito sa ating discussion na napakaganda na pag-usapan, tech
versus Mhm. tech. Marami nang nahuhulog sa technology addiction, pero kayang labanan ng technology din. So, Totoo. kanina nasabi natin sa introduction na dapat nating maintindihan yung algorithms ng social media Mhm. at iba pang tech platforms para ma-hook tayo. So, paano ba natin maintindihan tong algorithm na to? Yun nga since ang gusto natin makita is kung papaano tayo matutulungan din ng technology, maganda malaman din natin kung ano yung nangyayari sa yung algorithm na meron yung sa technology para nagiging aware tayo kung paano din yun mako-combat or ma-counteract, something Mm. like that. Kasi for example, madalas kasi na ang ginagawa is merong personalization at content recommendation. Ibig sabihin, gumagamit yung mga platforms ng machine learning para pag-aralan yung mga interest natin, yung engagement natin, kung ano yung mga nilalike natin, kino-comment at sinishare, at behavior natin, meaning kung gaano tayo katagal manood o magbasa ng isang content, na through this, napapersonalize tuloy yung finifeed sa atin. Parang ganun. So, akala natin na walang nakakaalam ng mga nilalike natin, sinishare natin, o yung mga kinokomentan natin. Pero, there's a machine learning na talagang inaaral nila yung kung sino tayo, parang ganun. Tapos, kaya finifeed nila tayo on that. Kaya, madalas, nag-e-enjoy tayo lalo kasi, uy, gusto ko to, uy, ito yung yung interest ko, ganyan. Even nga, alam mo, minsan, nakakatawa kasi minsan, Wilmer, pinag-uusapan namin ng kaibigan ko yung isang brand ng foundation na nilalagay sa mukha. Binanggit lang namin sa pag-uusap sa video chat. Maya-maya, Lumabas na sa ads. lumabas sa feeds ko. Naging ads siya. Sabi ko, what? Kahit yung rinig-rinig sa video call na, hindi ko tinype hindi ko rin sinerch sa Facebook or whatever, pero biglang lumabas sa ads. Sabi ko, kinabahan ako. Sabi ko, lahat yata ng pag-uusap dito at lahat ng ginagawa na. Monitored. Oo, feeling ko na monitor talaga. So, may mga ganon. Imagine, hanggang sa naglabasan ng iba't ibang ads about makeup or foundation na pinag-usapan lang naman namin sa video call. O, diba? May mga ganon. So, high-tech talaga. High-tech talaga yung mga ngayon. Media ngayon, social media ngayon, So, meron din kasi dyan na infinite scrolling or autoplay na tinatawag. Meaning, walang katapusang pag-scroll or talagang automatic na sunod-sunod yung videos, ganyan. So, kung hindi mo i-off yung phone mo, hindi mo na malayan. Ang dami na video na napanood, dami ng video na lumipas, Even sa YouTube, even sa Netflix, may autoplay talaga. Minsan nga, nagpe-play kami ng mga songs sa YouTube. May recommended na agad siyang next na song. Kahit di mo naman pinipindot. Parang mga ganun. Lalo yung mga playlist, So, ganun. So, imagine, kaya talaga marami na-hook Marami talaga na hindi sila makawala kasi nga continuous yung mga ganung mga technique ng technology din naman, Tapos ang isa pa doon is yung tinatawag na social validation kasi nga pag merong mga nagla-like sa'yo, nagko-comment sa'yo o nagsa-share ng mga post mo, so natutuwa ka, 'di ba? So lalo mong uulit-ulitin. So technique din talaga 'yon ng social media o ng digital platform na para maakit ka lalo na alam mo yun, you keep on doing it, you keep on using it, parang ganun. So, pati yung notifications and gamification, tama ba? Or gamification na tinatawag, Wherein gumagamit ng psychological tricks tulad ng red notification badges, yan. Yung streaks, badges, and rewards, ginagamit talaga yun para i-hook tayo, Para kasi yun sa lumalabas yun para pag nagpo-post ka ng reels, di ba? Parang meron kang inaabot na star na ganito, meron kang level na maaabot habang nagpo-post ka. So, parang nag-gamify siya. May level ka. Habang ginagawa mo to, may nagawa ko to. Kino-congratulate ka. Naka-continuous yung streak mo ngayon. So, ngayon, ikaw naman, ka ulit. Naengganyo ka, gagawin mo ulit, pagpapatuloy mo. Tapos, salamat sa 100 likes. Salamat sa ganun. So, tuloy-tuloy ka naman. Pero pati ang Lazada and Shopee may ganyan. So, talaga namang gagalingan mo at lalo mong mag-spend time ka for that, di ba? So, may mga ganun. And then, meron tinatawag na algorithmic manipulation ng emotions na pinaprioritize ng algorithms ang controversial at emotionally charged content dahil mas mataas talaga yung engagement ng mga ganun. For example, yung mga content na nakakagalit, parang ganyan. Yung mga content na very controversial,
parang mas maraming, alam mo yun, maraming nagko-comment doon, maraming nag-share doon. So talagang ang daming technique talaga ng social media para lalo tayong ma-hook doon. Para di tayo makabitaw, para maubos talaga yung oras natin sa mga ganyan. Meron pa tinatawag na A/B testing at AI optimization, yung kung saan yung mga tech companies patuloy na nagsasagawa sila ng A/B testing para hanapin kung aling interface, kulay, or feature yung pinaka-epektibo sa pagpapanatili ng users. So parang, anong nangyari? Parang Parang tinetesting, pinag-experimentuhan ka. Halimbawa, katulad ng sinabi mo kanina, nag-uusap kayo tapos meron ng lumabas na foundation. Pero darating yung point na panibagong ads ng same naman na company, pero iba na yung itsura, kunwari, nung foundation na yun. So, ibig sabihin, A/B testing, anong effective? Saan ka nag-click? Dito ba sa A or dito sa B? Saan ka nag-like? Saan ka nag-comment? Or di ba, may learn more? Yeah, Yun ang ginagawa ng mga Facebook ads strategies. Kumbaga, chine-check yung behaviors mo, chine-check yung mga ginagawa mo sa social media. Kasi ang target nila ay habang nag-scroll ka para ma-entertain, ay mapapa-stop ka dahil makikita mo yung interest mo. So, ganun yun nangyari. Kaya A/B testing, tinatry nila yung isang ads versus isa pang ads, pero same na product or merong same na element doon. Kung ano yung mas effective, yun ang i-scale nila. Yun ang tawag doon. Lalo tuloy na ayoko nang mag-internet kasi mapapabili pa ako niyan tuloy, dahil sa mga technique nila, napakadelikado, lalo na nung pandemic. Ang dami talagang, maya kumakatok sa door mo, Lazada, Shopee, JNT, yung mga deliveries, Kasi nga talaga naman, pag nasa online ka, nasa social media ka, business talaga Talaga ipapakita sa'yo yung mag-hook ng attention mo para yun yung bilhin mo, yun yung patuloy mong panoorin, Kikita nga naman talaga sila. Kaya magtataka kayo kung bakit napakaganda ng platform na kunwari ng Facebook, Instagram, YouTube, pero libre lang sa atin. Di ba? Libre lang na lang pinapakonsumo sa atin. Kung matatandaan nyo yung time na si Mark Zuckerberg ay kasama ng iba pa na may-ari ng mga platforms ng social media, ay inimbestigahan sa harap ng Senate sa US. Kung matatandaan yung time na yun. Dahil nga may kinalaman nga sa data privacy, meron nag-ano sa kanila na kaso. Pero, may part na natanong doon na hanggang kailan nyo i-offer na free itong Facebook. Tinatanong si Mark Zuckerberg. Ang sabi niya, Senator, nanindigan kami dito sa aming advocacy na i-offer itong aming free services ng free for lifetime. Sabi niya. So, sabi nung Senator, paano kayo kumikita dito? Ang sabi niya, Senator, we run ads. Ibig sabihin, ay habang pinapagamit tayo freely noong platform na yon, binibigay din natin yung data natin freely sa kanila. So, hindi free. Totoo. So, ang mangyayari, habang yung data natin ay nakokolekta nila, na ibebenta nila yung data natin sa mga marketer na, kumbaga sa business kasi, napakahirap kapag maghanap ka pa ng target audience. Halimbawa, meron kang physical store, nandun ka lang, tapos kailangan na may mga dadaan, kunwari meron kang bakery. Hindi mo alam kung sino yung merong interest sa lahat ng dadaan. Unlike, kapag alam na nila kung anong interest ng mga tao at doon nila ipapakita yung produkto nila, mas mabilis ka na mainganyo na mag-click, mag-add to cart, at ibigay mo ang lahat na impormasyon mo para diretso nakakatok na sa susunod na mga araw sa pinto mo. So, makikita natin na hindi talaga free in a sense. At ito yung algorithm. At makikita natin habang kung ano yung kinukonsumo natin, makikita natin, ito yung pinanood ko ngayon, tinapos ko. Susunod na, yun na ulit yung i-recommenda ng Facebook, ng YouTube, o ano pa man na platform. Kasi gusto niya na kung ano yung kinonsumo mo, naintindihan niya kung ano yung behavior mo, ano yung mga likes mo. Kung ba, moms, nanood ka ng tungkol sa parenting 101, mga susunod na yun ulit mga lalabas. Diba? So, makikita natin na pag usapan natin tong algorithm, napakahalaga na maintindihan ng ating mga viewers, lalo ng ating mga kabataan, na hindi totally free. Kaya, kinakailangan na yung mga consent, mga binabasa-basa, hindi natin binabasa, yes lang tayo ng yes. Pero, binibigyan pala natin sila ng consent na gamitin yung data natin para maibigay doon sa mga marketer. Mga marketer na
nagbabayad din sa Facebook Totoo. para magbigay sa kanila ng mga data. At yung data na yun, doon sila kumikita, di ba? So, kumbaga, sure win na kasi hindi na nakailangan maghanap. May bibili talaga. Kaya kailangan maging maingat tayo, di ba, Mm. Wilmer, sa lahat ng nilalike natin, kinokomenta or sinishare, ano? Kung hindi talagang malalaman talaga nila kung ano yung interest natin at talaga naman magagamit nila yung mga data na yon to sell to us. Parang ganun, ano? Okay. So, paano natin magagamit naman ngayon? Nakikita natin na yung technology ay ganito. Nakukuha yung data natin sa pamamagitan ng algorithm. At kaya dumarating sa point na ayaw na natin ito, pero bumabalik at binibigay, finifeed talaga tayo ng pinifeed nung tinesting lang natin, pero nagkaroon tayo ng interest, babalik at babalik tuloy tayo kasi binibigay sa atin eh. Ngayon, ano naman kaya ang pwede natin na magamit na teknolohiya, hindi lang para sa entertainment, kundi para rin sa self-discipline at productivity para ma-counteract natin itong pinipid sa atin nitong mga platforms na to. Yeah, yun na nga, 'di ba? So instead na tayo yung malugi, alam mo yun, bakit hindi natin gamitin in a way na nagiging tayo, parang ganun, ano? So gamitin natin yung teknolohiya with time management app na tinatawag. Meron tayong mga productivity apps, ano? Kahit ako sa cellphone ko, meron ako mga tools na tinatawag and I became more productive through these apps kagaya ng Trello, Notion, Todoist, ano, para sa mga task management and goal tracking natin. And then meron din tayong tinatawag na Pomodoro technique, yung apps tulad ng Forest or Focus Booster na makakatulong sa paggamit ng 25-minute focus sessions at 5-minute breaks. Kailangan talaga natin yan. Kasi minsan, alam mo yun, pag wala kang mga ganong app, ganyan, hindi mo na alam kung kailangan mag-break time. Yung Pomodoro technique, parang pinakita dun na base daw sa research, pag every 5 minutes ka nagkakaroon ng break, mas lalo mo naintindihan yung inaaral mo, at mas lalo ka nagiging productive. Unlike kapag dire-diretso mo siyang ginawa. Totoo. So why not, utilize yung technique na yun or yung app din naman na yun. And then meron tayong mga calendar apps, di ba? I-schedule natin yung ginagawa natin, through Google Calendar, Microsoft Outlook, para talagang maplano natin yung mga oras at yung araw natin, And nag-remind kasi yan nagpa-pop up yan na ito na yung kailangan mong gawin, parang ganon. So, let's utilize it, And then meron din tayo na learning and self-improvement na platforms. Ang dami. Educational na mga platforms kagaya ng Coursera, Udemy, Khan Academy, ganyan, or masterclass para sa mga online courses. Kami nga sa sa academe, meron kaming logos na tinatawag, nandun yung mga books talaga and all. And then meron din tayong mga audiobooks and podcasts. You can use Spotify, meron ding Audible, meron Google Podcast, mga ganyan. So ang daming palang pwedeng apps or i-download natin para talagang matuto tayo, mag-grow talaga tayo. Mga e-books, dami, ganun, di ba? Kindle, yung Apple Books, yan. Meron din, para maiwasan natin yung mga distractions, gamit tayo ng mga website blockers na tinatawag. Yun yung Freedom, Cold Turkey, Stay Focused. Para may bayad yung dalawa. Oo. Ano doon ang may bayad? Yung Freedom tsaka Cold Turkey. Yes. Pero may Stay Focused ako, parang, extension lang siya sa Google na maganda siyang gamitin. Yan. So, ilalagay niya doon yung pwede mong piliin kung ano yung site na gusto mo na limited lang na gagamitin mo. O kaya meron kang gustong i-block talaga permanently. Wow. Na pwede mo doon iset. Tapos kung ano man yung gusto mong gamitin ng limited time lang, iseset mo rin kung gaano kahaba. Maganda yung libre lang. Pwede na. Tama ba yung spelling? Stay Focused. Stay Focused. Okay. So, hanapin lang natin, website blocker yung Stay Focused. Tapos, pwede rin na ayusin yung home screen natin, alisin natin yung mga app na hindi natin kailangan para hindi tayo matukso ng mga gadgets na wala namang dahilan. Saka, gamitin natin yung technology or yung mga app na for fitness. Yan. Meron tayong MyFitnessPal, merong Strava, merong Nike Training Club, na mga apps na pwede talaga natin gamitin. Meron din pang sleep tracking na mga apps. Sleep Cycle or Calm, na makakatulong talaga sa atin to sleep well. Meron ding about mindfulness or meditation, Meron ding about financial discipline, 'di ba? Grabe.
Ang dami talagang apps na Mm. very useful talaga sila. For example, sa budgeting, ganyan. Meron tayong YNAB, you need a budget na app or good budget, para talaga matulungan tayo bantayan yung mga finances natin. Meron din mga sa investment, stock market, crypto o mutual funds, mga ganyan. Ganun din sa expense tracking, merong Google Sheets, money manager na mga app, And then, marami pa goal tracking na apps like Habitica, Strides, Strix, yung ganun. And marami pang even yung digital vision board na Pinterest, Canva. Meron din pang journaling, ganyan. So imagine, ang dami-dami pwede pang i-explore na mga apps na kung saan makakatulong talaga sa atin to be very productive. So ibig sabihin, kung merong negative side yung technology, marami pa rin siyang positive side. Kailangan talaga maging intentional lang tayo na gagamitin natin yung mga gadgets natin in a positive way. Alam mo, dumating ako sa point, Wilmer, na nung college ako, 4th year college yata ako, I think. Sabi ko, Lord, kailangan ko nang bumili ng phone. Kailangan ko na magpalit ng phone. Pero, todo yung prayer ko kasi, Lord, pag bumili ako ng smartphone, dati kasi, Wilmer, ang phone, di pindutin, yung may keypad. Yung talagang tumutunog yung kada pindot mo ng goma yung tumutunog, So sabi ko, Lord, bibili ako ng smartphone, pero pag binili ko ba to, will it draw me closer to you o mas mapapalayo ako sa'yo? Kaya sobra yung prayer ko na ano pong gagawin ko, Lord. And then I ended up buying a new phone, a smartphone. And then alam mo, na-realize ko, Wilmer, there are a lot of ways para mapalapit tayo sa Panginoon using our smartphone. So, nag-download ako ng mga, like productivity apps, like may planner, merong about journaling, may about prayer, merong about Ellen G. White books, ganyan. Hymnals. Yung mga ganun, hymnals, ganun. Devotionals, tama ka. So, ang dami pa palang pwede kong i-download sa phone na nakatulong sa akin para mag-grow pa and talagang mapalapit sa Panginoon. Parang ganun. So, ibig sabihin, i-utilize lang talaga natin, maging intentional lang talaga tayo to utilize technology for our benefit. Diba? Hindi para sa ikasisira natin. Hindi para sa ikalalayo natin sa Diyos. At makikita natin, kapag nag-download tayo ng mga ganitong klaseng apps, yung lalabas din na feed sa atin pagdating sa social media, yan, halimbawa, yung nag-download ka ng Strava. Yeah, totoo. Susunod na mga sa'yo, mga nalabas na feed mo, mga exercise din, totoo. mga jogging din, mga makakatulong din sa'yo. Di ba? Kapag nagda-download tayo ng app na may kinalaman sa devotional, balabas din sa'yo mga inspirational din. So makikita natin kung ano yung pina-follow natin, yun yung patuloy na lalabas at lalabas sa mga feed natin. Ibig sabihin, pwedeng tayo ang mag-set ng mood kung ano makikita natin doon sa ating personal na mga profiles sa social media. Additional din na pwede nating i-tweak yung mga settings nun. Halimbawa, meron lumabas, halimbawa, accidentally may naklik ka na ayaw mo naman nun. Pwede mo naburahin yun sa history mo or kaya i-mute mo or something na ayaw mo makita yung ganito. Diba, makikita, napapansin nyo mismo yung, minsan yung interested ka ba dito? Pwede mo yun i-know. Para susunod, hindi na magpakita ng ganon sa Facebook. O kaya, may tanong minsan, why am I seeing this? Pag i-click mo yun, meron yung setting kung paano mo makikita, kaya ko pala nakikita to kasi ito yung mga iba pong mga na-click ko noon. Pwede mong i-disable yon para hindi ka na ulit makakita ng gano'n. Lalo na kung natotoxican ka na dun sa mga nakikita mo na ayaw mo naman makita. So, merong settings. Kumbaga, meron tayong control sa kung ano yung gusto natin makita. Although, syempre, eventually, meron talagang lumalabas na iba pa. Pero, click ka ng click. Nakapagod din minsan na iset ng iset. So, minsan may times na kailangan mo talaga na iwasan muna yung social media. Totoo. At mag-focus dun sa talagang mga bagay na makakatulong sa'yo, sa apps na makakatulong sa'yo, software na makakatulong sa'yo, extensions na makakatulong sa'yo. That's true. So, napakaganda, no? Napakarami pala talaga na makikita natin. Mamaya, marami pa tayo pang matututunan ng mga apps, extensions na magagamit natin para mas lalo maging handa sa pakikipaka pagdating sa technology, di ba? Gusto kong basahin yung matatagpuan sa 1 Peter 5:8. Ang sabi dito ay, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo na inyong kaaway ay parang liyong gumagala na humahanap ng masisila. Ganito rin ang teknolohiyang hindi natin ginagamit ng maayos
unti-unti nitong kinukuha ang ating atensyon hanggang hindi na natin namamalayan ang ating pagiging alipin nito. Totoo. Yan. So, napakahalaga na tayo ay magiging aware at conscious sa kung ano yung gusto natin na gawin pagdating sa social media, tayo ang may control. So, napakaganda pa rin nga ng ating napag-usapan. Pero kung meron po kayong mga katanungan or karagdagan na may kinalaman sa atin ng mga napag-usapan ngayon, pwede po kayo mag-comment sa ating pong comment section or di kaya i-contactin po ninyo ang mga numbers na ito. 0917-5643-777 para po sa Globe at 0919-0001-777 para naman po sa Smart. Makikita nyo pa rin yan na naka-flash ngayon sa inyong mga screens. Pero bago tayo magpatuloy sa ating discussions, ay pakinggan po muna natin ang magandang awiting ito. Bakit nga ba may lungkot? Bakit nga ba may dusa? Bakit nga ba may bighati? Iyak o luha? Wala na bang kasiyahang mararanasan? Wala na bang ngiti na makikita? Bakit nga ba may bagyo? Bakit nga ba may lindol? Bakit nga ba may hirap, gutom at uhaw? Mayroon pa bang kaligayahang mararanasan? Mayroon pa bang tuwa na makikita? Kapit kamay, huwag kang bibitaw. Mga pagsubok na ito'y magpapatatag sa ating hawak ka lang, huwag kang lalayo. Mahal na mahal tayo ng Panginoon, anumang bagyo sa Luzon, anumang lindol sa Visayas, anumang gera sa Mindanao, ang buhay na pag-asa'y nasa Diyos natin. Bakit nga ba may buhay? Bakit parang walang kulay? Bakit nga ba kailangang sakit ay madama? Nasaan na bang kagalingang mararanasan? Nasaan na bang lunas na makikita? Kapit kamay, huwag kang bibitaw. Mga pagsubok na ito'y magpapatatag sa atin, hawak ka lang, huwag kang lalayo. Mahal na mahal tayo ng Panginoon, anumang bagyo sa Luzon, anumang lindol sa Visayas, anumang gera sa Mindanao, ang buhay na pag-asa'y nasa Diyos natin. Tiwala mo sa Diyos ang siyang sinusubok. Hanggang saan ang iyong makakaya?
Yan, salamat sa magandang mensahe ng awit na ating pong napakinggan. Welcome back po ulit dito sa ating programang What Do You Think? Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Wilmer Strito at ang ating special guest na si Ma'am Jazel Diaz. At kanina nga ay patuloy natin pinag-uusapan yung tech versus tech. Kung paano na ang teknolohiya ay tayo ay kinukuha nito para mas lalong malulong dun sa mga ini-offer niya. Pero at the same time, nakikita natin na pwede pa rin natin ma-counteract yun sa pamamagitan ng tamang setting at syempre paggamit din ng mga tamang apps at mga tamang mga software at saka mga extensions. Kanina napag-usapan natin yung ibang mga apps na kapakipakinabang. Pagpapatuloy natin yun dahil makikita natin marami pang iba pa. Ano pa ba yung mga AI-powered tools na maaaring gamitin natin para labanan yung technology addiction? Ayan, marami, Actually, available sa atin yan, kagaya ng AI-powered screen time and focus management app na tinatawag na Opal, Meron ding Freedom, meron ding Stay Focus nga na binanggit natin kanina. Meron din tayo AI-powered website and app blockers nga, kagaya ng Cold Turkey, Blacksite, Focus at Will, ayan. Then meron ding AI-powered digital well-being apps, kagaya ng Google Digital Well-being. Meron ding Apple Screen Time, meron ding Rescue Time, and then meron ding AI-powered na mindfulness and habit tracking apps kagaya ng Replica, Fabulous, Headspace, and Calm. Tapos meron pang AI-powered na smart assistants para sa productivity, yung Google Assistant, si Siri, si Alexa, ayan. Yung Notion AI din, Maganda yung Notion na yan. Oo, meron Actually, ding Motion AI. Yung Notion AI na yan, sinasabi nila, pwede kang mag-set ng second brain. Pwede mo siyang ituruan sa pamamagitan ng tamang setting kung paano. Halimbawa, ikaw ay isang professional na social media manager. Pwede mong iset doon paano ano yung magiging gusto mo na script mo kapag meron kang bagong client, kunwari, kailan ka mag-set ng calendar, ano yung mga motivational quotes na gusto mo makita kapag haharap ka na sa screen mo, ano yung music na gusto mo mapakinggan. Lahat yun pwede mong ilagay doon sa Notion AI na to. Actually, may mga course din na nag-offer kung paano siya matututunan para sa productivity mo. So, napakaganda nito. Yeah, di ba? Yung mga ganun talaga, even Motion AI nga na nag-schedule siya ng automatic, ganun, So, meron din mga browser extensions at filters na makakatulong sa atin, Like, for example, yung Leech Block, meron pa rin mga focus and productivity extension, kagaya ng Momentum, ayan, meron ding Forest, meron ding Toby for tabs, tapos meron ding Noisely, ayan. And then, meron pang ad blockers and content filters, kagaya ng uBlock Origin, AdBlock Plus, meron ding Unhook, ganyan. And then DFTube, meron ding social media detox extensions. Yeah, para mabawasan yung mga pag-scroll-scroll natin, like Newsfeed Eradicator. Meron ako niyan, Newsfeed Eradicator. Tinuro sa amin may in-enrollan ako dati na course. Yung coach namin, pina-install sa amin yan para pag nag-aaral kami nung lessons namin tungkol sa Facebook ads, actually yung course na yun, ay hindi kami napapapunta sa Facebook para tumingin ng mga feeds namin. Yeah. Kundi pupunta kami sa Facebook pero kailangan lang namin aralin yung interface. Pupunta kami sa Google Suite, meron ganun na yung Facebook. Tapos meron Business Ads Manager, mga ganun. Na hindi kami kailangan ma-distract kapag nakita na namin yung page namin or yung wall namin. Kaya maganda na gamitin yan yung Newsfeed Eradicator. Oo, yan. Tapos meron din tinatawag na minimal Twitter. Tapos hide comments everywhere. Pwede naman pala, 'di ba? Meron din mga parental control and safe browsing, like yung Blacksite nga, Meron din Google Safe Search. Meron ding Net Nanny. Ayan. So ibig sabihin, ang dami pa talaga na mga available na mga extension ba ang tawag doon? Extension, or website, apps, ganyan, na talagang makakatulong talaga sa atin na mabawasan or ma-limit or ma-manage talaga yung screen time natin and yung productivity natin with the technology. Parang nakakatulong din to para magkaroon tayo ng sense of focus. So kapag, katulad mayroong isa ko nabanggit na ang kanyang function ay magbigay ng music na proven ng psychology na makakatulong para sa focus at productivity ng isang tao. Marami ganun. Tapos meron din nga na sineset yung schedule mo
na hindi ka dapat madidistract sa time na ikaw ay merong ginagawa sa work. Ano ba? Kasi minsan hindi na natin maiwasan yun eh. Na Saka sa marami time kasi natin na yun, nag-work online. work online, work from home, tsaka mga estudyante natin na nag-aaral, pwede nyo i-utilize itong mga to. Totoo. Hindi kailangan na palagi kayo ma-distract kapag nag-aaral kayo tapos meron kayong makikita na notification o kaya sa newsfeed nyo may lalabas na kung ano. Pwede nyong kontrolin yun. Pwede nyong kontrolin yun sa pamamagitan ng paggamit ng tamang mga tools at mga apps na nakita natin kanina. Ayan. Kung hindi niyo po nasubaybayan yung mga binanggit po namin, maybe susulat po ni Wilmer doon sa ating sa feeds, sa comment section or sa Okay. Kasi napakaganda na ma-utilize talaga natin yung iba't ibang klaseng parang galing din naman sa technology, galing din naman sa AI, para sa ikabubuti talaga natin. So, meron silang na-recognize na need, di ba? So, tulad sa amin, ang technology ay may gap na pinupunan. Oo, lagi naman. Nakita nila na yung paggamit ng teknolohiya ay nakakasira rin talaga. Sobrang maling paggamit ng teknolohiya, nakakasira din talaga sa productivity at functionality at usefulness ng tao. At itong mga apps na to, at mga softwares na to, at mga extensions na to, ay ginawa nila para mapigilan yon habang ginagamit pa rin natin, inutilize pa rin natin yung good things mula sa technology, di ba? Makita mo talaga, Wilmer, na merong good and bad. Okay, may technology na talagang it will make your life worse or talagang negative ang effect ganun. Pero may technology din talaga na very positive yung effect sa atin at makakatulong talaga sa atin. Yun nga lang, kailangan alamin natin, pwede nating i-research para maging aware tayo kung ano-ano yung mga bagay na yun. Minsan, meron ako nabasa dati, kahit yung mga apps nga ng sa fitness ng apps, pwede yan sa smartwatch o kaya sa phone. Minsan, nabanggit mo kanina yung gamification, minsan nakaka-addict din daw yun. So, kailangan mag-ingat din tayo na, ay, nakailan na akong steps ngayon. Kaso ang goal ko ay ito. So, parang wala ka ng time sa pamilya mo, kailangan mo na akyatin, baba, o kaya naman, meron minsan pwede ka makipag-compete sa iba pang mga nagamit ng app. So, minsan, pag sobra naman tayo nag-dwell doon sa gamification ng interfaces na ino-offer ng mga apps na yun, minsan nakakasira din sa pagdating sa relationships. Hindi mo na sila kinakausap kasi nakafocus ka sa kung ano yung steps na kailangan mo ma-achieve, di ba? Yeah. So, kailangan din na i-balance natin kahit yon. Totoo. Hindi, saka talagang dapat mas maging matalino tayo doon sa mga apps na yon, di ba? Or sa paggamit talaga ng technology. Kasi tao rin naman ang gumawa ng mga yan, di ba? So, bilang matalinong tao din naman, dapat ma-utilize mo lang talaga siya ng tama, at ng balanse talaga. So, napaka-informative nitong episode na to, no? Ililista natin lahat ng mga yun, ng mga sinabi natin na mga apps. At now, pwede nyo rin siyang i-search online. Kasi makikita natin ay makakatulong talaga siya. Gusto kong banggitin yung matatagpuan sa Philippians 4 verse 8. Ang sabi dito, isipin ninyo ang mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kapuri-puri. So, ibig sabihin, dapat nating piliin yung mga content o yung mga apps na ginagamit natin na makakatulong sa atin para mas nourish yung ating isipan at gamitin yung teknolohiya na may layunin na para magkaroon tayo ng maturity at disiplina sa ating mga sarili. So, kahit sa technology, meron pa ring battle between good and evil, di ba? Between good and bad, at piliin natin kung ano yung good, kung ano yung makakatulong sa atin. Ngayon naman ay pakinggan natin yung insights ng mga kabataan about our topic today. So, kabataan, what do you think? Para sa akin po, mas ginagamit ko po ang technology para po sa mga research and stuff po for school. For productivity naman po, mas napapabilis ko yung mga gawain and mga ginagamit ko rin siya para sa entertainment para papalipas na rin po ng oras. Mostly po talaga for me, entertainment lang po talaga siya. Like, pupunta lang po ako sa mga ganyan sites para po malibang lang po yung sarili ko. For example, Facebook po. Pupunta lang po ako ng Facebook para po mag-scroll lang and something and minsan napapa-comment na rin po sa mga pinopost po ng iba kasi po, yung iba po kasi medyo nonsense na rin po yung pinopost nila kaya po, yung iba kailangan na rin po nila ma-enlighten yung ginagawa po nila. Maraming salamat po sa ating kabataan na nagpa-interview about
what does he think sa topic natin today. So, Mm-mm. Jaisel, ano masasabi mo sa comment ng ating kabataan? Well, totoo yun, either you use it for productivity or entertainment, Pero yun nga, the key is, paano natin babalansehin, baka mamaya kasi puro entertainment, ganyan, na hindi na natin na-utilize talaga ng tama yung technology na meron tayo. O hindi natin na ma-maximize, sayang naman, di ba? Kung kaya talaga nating i-maximize yon to the best way we can, mas maganda. Kasi mas marami tayong mabe-benefit talaga, Kaya, huwag lang puro entertainment. Although yun yung hanap kadalasan, Kaya nga kahit sa television, di ba? Nung uso pa talaga yung karamihan ng television, we just go to television kasi for entertainment sake talaga, Pero life is beyond that. Parang gano'n. Life is beyond that. And nakakatuwa nga kasi nung nag-pandemic, na-realize natin na these things could be a platform for education. Alam mo yun? And mas marami ang natuto din, kasi ginamit nila ang online platform, ang digital world, for education purposes. Parang gano'n. So, sana, lalo higit ating mga estudyante, lalo higit ating mga kabataan, i-utilize talaga ito, ang social media, ang digital platforms for productivity purposes talaga. Kagaya nga sabi niya, di ba, sa pag-aaral and all, although alam ko na parang hindi niya gustong mag-aaral, hindi naman. Kasi mas madalas daw entertainment. Pero, parang i-encourage natin yung sarili natin na mahalin ng learning. Ayan. And i-explore pa ang kayang ibigay ng technology for our education. I mean, sabi niya, mas madalas for entertainment, Oo nga ginagamit eh. yung Facebook, yung Totoo. Netflix. So, yun. Makikita natin na palagi tayo talaga na maging mapagmatsyag, di ba? Maging matalino sa pagpili kung paano natin gagamitin yung teknolohiya sa ating personal na buhay. Kaya napakarami nung natutunan natin kanina eh. I mean, huwag nating hayaan na yung data natin ay kontrolin ng mga may-ari ng platforms na to. Iset natin ang tama. Pwede tayo maglagay ng video siguro na maturuan kung paano yung setting nun. Or i-search nyo sa videos o kaya YouTube, no? Kung paano gagawin na maset nyo ng tama yung inyong mga accounts nang hindi kayo yung kinokontrol, kundi kayo yung merong control. Totoo. And at the same time, maging matalino tayo na piliin yung mga makakatulong na mga apps sa bawat isa sa atin. Yan. So yan, ang teknolohiya ay hindi masama. Ang mahalaga ay paano natin ito ginagamit. May kapangyarihan tayong labanan ang tech addiction sa pamamagitan ng tamang tools, disiplina at pananampalataya. Kaya gamitin natin ang teknolohiya sa paraang nagbibigay at nagpapalakas ng ating relasyon sa ating Diyos. So bago tayo magtapos, imbitahan natin si Ma'am Jaisel sa isang panalangin. Ayan, tayo manalangin. Makapangyarihan namin Diyos, salamat po sa kabutihan niyo po sa amin na you're giving us knowledge, you're giving us tools para mas maging better ang aming management with technology, with the digital platforms na meron po kami. Na Panginoon, sana ang bawat nakinig at nanood po at manonood, makikinig pa ng programang ito ay patuloy niyo pong biyayaan ng karunungan, ng katalinuhan, at lalo higit ng desire to manage our digital platforms ng mas maayos at mas kapaki-pakinabang na mas mag-benefit po kami, Panginoon, and not gonna destroy us, Panginoon. Kaya po patuloy na ang pakikisama ng Banal na Espiritong siyang sumaamin at ang patuloy na guidance po ninyo ang maranasan po naming lahat. Maraming salamat po sa lahat ng inyong biyaya at pagpapala and for hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Yan. So maraming salamat po, Ma'am Jaisel, sa inyo pong oras na pinagkaloob para tayo ay matuto sa pamagitan ng mga bagay na inyo po binahagi sa atin. At syempre, maraming salamat din po sa ating mga viewers at listeners. Huwag pa din po kayong mahihiya na magtanong or mag-comment sa ating comment section or di kaya ay kontakin po ninyo ang mga numbers na 0917-5643-777 para po sa Globe at 0919-0001-777 para naman po sa Smart. Makikita nyo pa rin po yan na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow ang atin pong programa sa mga susunod pa natin mga talakayan. Sa susunod nating episode, tatalakayin naman natin ang may kinalaman sa paano ba tayo makakapamuhay ng may lumalagong espiritualidad sa ating digital age sa ngayon. So, sama-sama tayo na magkita-kita dito pa rin po sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang kabataan,
Desisyon mo ay pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.